Right. So, ayan. We are now live. And in this video, pag-uusapan natin kung paano ba makapag-upload, no? Yung karamihan kasi ng mga nagtatanong sa atin regarding sa paggamit ng Cosmic Lab Store, paano ba yan siya ginagamit, ano ba yung mga kailangan gawin, pagka ganito, pagka ganyan. Tingnan ko muna guys, naririnig nyo ba ako? Yan. So, comment kayo sa comment section kung may problema kayo sa hindi nyo ako naririnig ha, para alam ko na may kung may sounds pa ba yung ano ko, yung may boses pa ba yung pagsasalita ko dito. But anyway, this is also will serve as a Q&A session sa ating Cosmic Lab Store account. So if you have a Cosmic Lab Store account, you can watch this live video. Kung nakahabol ka na live mo itong napanood, you can comment the question below. But however, if hindi na live, then you can now, ano na lang, pwede mong i-comment pa rin, pero later ko nang sasagutin. Or, kapag may question ka and I need to show it here sa video, then I could answer it sa next na live session natin. Alright? So, pag-usapan natin paano ba makapag-upload sakaling meron kang produkto. Like for example, mga produkto na mga makikita sa market, no? Like for example, mga meat, no? Meat, sorry. Mga meat, ito yung mga ganito, paano ba to siya ina-upload? Kasi nga iba to eh. Ang quantity nito is per kilo eh. 'Di ba? How about naman yung mga lubid, no? Sabihin natin yung mga anong English ng lubid? Ayan, yung mga ganito, 'di ba? Kasi ito per meter din to. Paano ba 'yan? Kasi what if ang bibilhin ng customer is what if ano lang, hindi hindi 1 kilo, 1 kilogram. Sabihin natin 1/2 lang or 1/4 lang. Sabihin natin mga isda din. Paano kung 1/4 lang ng isda? Okay? So yan yung gagawin natin ngayon. So magda-download tayo ng mga images like for example this one meat or sabihin natin yeah, this one or wag yan. Sabihin natin ano ba yung English ng baboy? Beef na no, pork. Sorry. Pork. Ayan. So magda-download tayo kunwari ng pork na ano na yung binebenta sa mga market, no, mga supermarket or sa mga merkado. So open natin to and then let's download this one. Sorry. Ayun na. So let's download this one. Download natin, save image natin to. And then let's also download pictures ng sabihin natin ano ba yung mga tinitinda sa sa frozen or sa mga meat shop. Pati isda, no? Sabihin natin fish. Okay? Sabihin natin matambaka. Yan, matambaka. Ito. Example, ito na lang. Matambaka na to. Ayan, sige, pwede ito. I-open natin and let's download this one. Let's download this one. Save as natin. Yan. Then magda-download din tayo kung anong for example lang mga lubid or mga lubid. Yan, ito, lubid. So, open natin. Then let's try to ayaw mag-download niya. Sabihin natin ito. Okay? So let's open this one and tingnan natin kung mada-download ba yung image. Ayaw pa rin, no? Ito na lang. Mada-download ata to eh. So let's So let's save this image. Yan. Oh. Now, let's upload those products. So balik ka dito sa admin account mo and then go to plus product para ma-upload mo yung mga product na yon. So for example, first product natin is itong pork. Yan. So, sabihin natin pork. And then you can put the description. Sabihin natin yung supplier price mo, yung kuha mo sa supplier mo, sabihin natin ano bang kilo ng pork ngayon? Sabihin natin 150 pesos na lang, no? Hindi ko alam yung kilo ng pork ngayon eh. So sabihin natin yung markup mo diyan is sabihin natin 30%. Yan. So magiging 195 pesos na yung kilo. No, per kilo ito ha. Pork, yan mo dito ng 1 kilogram. Ayan. And then there you have it. Meron ka ng pork na 195 pesos yung presyo per kilo. And then, you can put categoryhin. Sabihin natin, frozen foods yan. Yan. And then, that's it.
quantity, wag mo nang lagyan or let me say you can check this quantity segregation, no? So that wala siyang limit kung orderin ito ng customer. So I think that's it. You can, if you, of course, yung mga baboy, wala yung barcode, no? You can generate barcode for this. Pwede mo i-click ito para meron siyang barcode. But for this time, wag muna natin yung lagyan. Then add product na tayo. Okay? So, yan, meron na tayong pork na 1 kilogram. And then, let's upload pa. Click na mo itong plus add product. And then, let's upload yung isda naman. Ay, sorry. Oh, not this one. But the fish, asan na yung fish? Nawala yung fish, yung matambaka ko. Anyway, mag-download tayo ulit, no? Punta ka sa Google. Kung wala kang picture, wala kayong image, punta kayo sa Google. No, matambaka. Yan. So, ito. Pwede na to. Let's try to download this one. Right-click natin. Ayan, naka-open naman pala siya sa Facebook. Let's save this one. Ayun, naka-JPEG na. And then, you can upload it here. Ayun, matambaka. Right. Then you can put the name here, matambaka. Yan. So, shall we say this is good for 1 kilogram. And then, shall we say yung matambaka mo is, sabihin natin 200 at 120 pesos. Or, kuha mo sa supplier is 190 pesos. Tapos, benta mo siya. Sabihin natin 20% yung patong mo. So, magiging 228 pesos na siya, yung 1 kilogram. Then, you can put the category sa frozen food pa rin. Yan. Pwedeng ganyan o pwedeng hindi. Then, you can check this quantity segregation para, ibig sabihin nitong quantity segregation, walang limit, no? Kahit hindi magkakaroon ng out of stock pag orderin ng customer. Lalo na kung hindi mo naman talaga alam yung exact total kilogram ng ano mo, matambaka mo. Right? So, add product tayo. Right? Okay, there you have it. Meron na tayong matambaka and pork na 1 kilogram, 1 kilogram. Now, let's add pa more. Right? Let's add yung lubid. Ito. No, sabihin natin ito, lubid. Lubid na lang. So, 1 meter yung length natin. And then, yung supplier price, sabihin natin, out of nowhere, 30 pesos yung supplier price mo. And then, pinapatungan mo siya ng, kunwari, 30%. So, magiging 39 pesos na yung retail price, yung per meter nung lubid na yon. Or any, sige, category natin, lagay natin siya sa, wala. So, pwede tayong mag-add ng category here. Sabihin natin, hardware. Meron kang hardware product sa loob ng grocery products mo. Right? So, add natin yan. Then, you choose it here sa hardware, yung hardware sa category mo. And then, you can now add the product. That's it. So, ngayon, meron na tayong lubid na 1 meter, matambaka 1 kilogram, pork na 1 kilogram. Na ngayon, i-add to cart na natin yung tatlo na yan. So, unahin muna natin itong lubid. Yan. So, i-add to cart natin. Right? And then, next is itong matambaka. Shall we say, in-add to cart na to ng customer, no? So, add to cart lang natin. Continue. And then, let's go for the pork. Add to cart natin tong pork. Tingnan natin ano yung mangyayari. Okay? So basically, once you have added that to cart, then punta na yung customer mo dito sa cart. So andito na, naka-default siya na 1. 1 yung quantity. So as you can see, lubid. Sabihin natin, gusto lang ng customer is bumili ng 2 meters. So automatic, same thing lang siya. Mag-add lang yun from 39, magiging 78 pesos na. Klaro ba or sobrang liit? Yan, sabihin natin ganyan na lang. Para at least klaro ninyo, clear yung ano ninyo, yung ano na lang natin, be. Sorry Ayan, ganyanin natin, tapos palakihin natin tong monitor mo. Yan. 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 So, lubid, ginawa kong dalawa. What if half meter lang yung binili ng customer mo? Sabi siya, nag-offer ka ng half meter. So, ilalagay ng customer is 0.5 meters. And automatically, magkukompute na yung system. Diba, 39 pesos yung meters mo. So, kasi 0.5 meters lang yung binili ng customer. So, magiging 19.5 na siya. Magkukompute lang siya according to the quantity.
Tulad din itong matambaka, shall we say, 1/4 lang yung bibilhin kong matambaka. Or sabihin natin 3/4 lang. So that is 0.75, 'di ba? Yung 3/4, 0.75 yan. So automatically ngayon, nagko-compute na kaagad dito. So 228 yung kilo ng matambaka, pero since 3/4 kilogram lang yung in-order ng customer, that's 0.75, so 171 pesos lang. Yung pork, sabihin natin, 1/4 lang ng pork, so 0.25 yung ilalagay ngayon ng customer dyan. So, automatic, magko-compute na siya na 48 pesos lang. Alright? So, ganun. Ganun basically, nag-work itong system natin kung ang order mo na mga, or ang binibenta mong produkto is by kilogram, or yung unit niya is, kilogram, meters, ano pa ba? Sige nga, mag-comment kayo sa baba kung ano pa ba yung mga ibang units na hindi whole number usually ang in-order ng customer. Like for example, gasoline. O, di ba? Paano ba kung gasoline? Sabihin natin gasoline. Mag-add tayo ng gasoline, ha? Tayo dito sa products. Then, let's add a gasoline. So, ano muna tayo? Lalong-lalo na sa mga gasoline station, pwede nyo gamitin yung POS system natin kung meron kayong gasoline station. So, paano ba siya ina-upload dyan? For example, ito. O, di ba? So, for example, itong picture na to. Ito yung i-upload mo. Sabihin natin, save image natin. And then, let's upload it here. Yan. So, i-upload natin yung image na yun, yung product na yon, yung gasoline. Sabihin natin, gasoline premium. Premium 95 RON. Sabihin natin ganyan. Tapos, 1 liter ito. Liter. Yan. So, ngayon, ilalagay mo dito, supplier price mo, magkano bang litro ng ngayon, gasolina? Sabihin natin 60, 61. No? Or sabihin natin, kasi meron pa tayong markup. Pwede mo gawin itong 58, 59, tapos lagyan mo ng markup ng 10%. So, magiging 64.9 pesos na. So, sobrang laki. Sabihin natin 57, meron kang 10%. So, ito yung presyo ng gasolina ngayon, 62.7. So, lagay mo sa category. Wala tong hard category. Lagay na natin sa hardware. Gawan mo na lang ng category dyan kung ikaw na yung gagawa nito. Then, let's add this one. Add product. No? And then, what if? Diba? What if nagpagas na yung customer mo? So, i-ano mo na, ilalagin mo na, ipa-plug in mo na doon sa yung POS system. So, add to cart mo lang to. And then, you continue, you go to cart. So, instead na, for example, ilan yung liters, di ba? Pag gasoline ka, nagagas ka, maka-counter naman yung per liter doon. So, sabihin natin, yung nailagay niya na total gasoline sa kanyang, sasakyan, isabihin natin, 20 liters. Ayan. So, yan, magko-compute na kaagad siya. Na yung may delivery fee, kasi nga, hindi to in-order online. So, kapag i-click mo itong proceed as POS kasi, since POS siya, zero yung stock, hindi natin nalagay ng segregation, no? So, wag niyong kalimutan, kapag zero yung quantity ninyo, ano ba yun? Products. Then, let's edit this gasoline. Ito. Ayan. I-check nyo itong, kung zero yung quantity, i-check nyo itong quantity segregation. Okay? Para pwede siyang ma-order kahit ilan yung orderin ng customer. Lalo na ito, gasoline. Hindi mo naman alam kung ilan yung total quantity ng gasolina na nasa gasoline station mo. So, proceed as POS tayo. Merong 100 pesos, di ba? Pero kapag proceed as POS mo yan, mawawala na yung 100 pesos na delivery fee. So, yan lang yung babayaran ng customer ngayon, 1254 pesos. Alright, so I guess, nalaman nyo na ngayon na kung pwede pala siya. Kahit anong products, kahit products ng per volume, yung measurement, or per mass yung measurement, no? Hindi siya by piece. Hindi siya by pieces, kundi by length, or by volume, or by kilogram, yung measurement, units of measurement ng product mo, then you can use system pa rin at gagana siya accordingly. Alright? So again, ito palang Cosmic Lab Store account. Kung meron ka ng account nito, meron din tong affiliate program.
So, meron ka ditong affiliate. So, punta ka lang dito sa instructions para malaman mo kung ano ba talaga itong affiliate program na to. At paano ka pwedeng kumita ng 100 pesos, 1,000 pesos, 4,000 pesos. Kapag ka ni-refer mo itong Cosmic Club Store sa ibang tao or sa ibang mga merong business owner or mga ibang business owner, in-offer mo ito sa kanilang business para magamit nila as PO system, tapos naka online store na rin, then you can earn those commissions. So, aralin mo lang by going to ito, sa admin account mo, meron ka ditong affiliate na section, punta ka lang dyan. And then, punta ka dito sa instruction, panoorin mo yung video, paano siya gagawin. Alright? So again, maraming salamat. See you again next day. Have a great day. Bye-bye.